Nagkakilala kami through text message. Yung classmate ko kasi hiningan ko ng may hingi ako ng textmate. Text naman ako sa kanya. Barkada ko is barkada niya. Textan ko siya na pwedeng mag-meet up kami. Pumayag naman siya. Lagi siyang text ng text sa akin, tapos tawag na tawag, gano'n. Tapos, hindi pa kami, yung stricto. Bali, actually, hindi ko naman siya dinigawan eh. To be honest, hindi niya ako dinigawan eh. Parang lang, yung lumalim ba yung namin. Tinanong ko sa kanya kung ano yung magiging tawagan namin. Sipag, maalaga. Pag may sakit ako, parang binibaby ako. Pagka yung pinakagusto ko, yung maalaga siya. Then, lahat ng gusto ko, nire-request kong pagkain na ulam. Yun, niluluto niya. Sa pagiging stricto niya sa akin, tapos caring talaga. Yun yung, tapos faithful. Doon ko siya nagustuhan eh. Tiwala, love, and care. Siyempre, yun yung basahan ng Kasi kung wala kang tiwala sa partner mo, diba, parang lang din, diba? Parang useless lang din yung relasyon niya ng Yung pangarap namin sa is maging stick together, tapos trust, and then faithful, para hindi masira yung magiging relasyon namin. Yung relasyon namin na yun. Yung relationship namin. So, mahirap yung pakawalan kasi para sa akin talaga is siya yung tipong lalaki na sa kanya lahat, maka-understanding, caring, loving. Tapos kahit na nasa malayo ako is pinaparamdam at pinapakita naman niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Very excited, kinakabahan, ganon. Actually, hindi siya nag-propose eh. Bago lang siya nag-propose nung malapit na kami ni kasal. In 30 years ba naman kaming nagsama, so live-in. So, eto na nga! Bima, andito lang ako. Ito na yung pangarap, pinakapapangarap mo na matagal mo nang inaano sa akin na ito na talaga. Andito na tayo. Todo na to. Ay, doon na lang. Boss Alex, in 13 years, so pinagplanuhan natin ng matagal na panahon yung sa hirap. So ito na yung 7 months nating talagang pinagplanuhan ng wedding natin. So, this is it. Love you, boss. Sasabihin nyo mamaya, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Pero ang pinakamahalaga doon ay ang panghuli, till death do us part. Sa araw na ito, napakadali ang bumitaw ng pangako. At darating ang araw, you will ask yourself, bakit ba ako umuo noon? At remember, today, you make that commitment. Lahat na pag-uusapan, huwag hayang lumubog ang araw o matapos ang araw na hindi pinag-uusapan ang anumang hindi
pagkakaunawaan. Marriage is for people who are humble enough to accept that they cannot do things alone, who are brave enough to risk uncertain futures, and who are open enough to grow and change with those they love. You are here today because you know you are not perfect and you need each other. Sa tulong lamang ni Kristo, sa presensya ni Kristo, ay magagawa niyong mapagtibay ang inyong samahan. The greatest gift that we have to give is a promise of fidelity. The promise that you will keep trying, that you won't walk away simply because you got hurt or because you felt unwanted or not properly valued. So hold on to that promise that you will make today. Are you both ready to raise as good Christians the children whom God has given you and will still give you? Yes, Father. Yes, Father. Hi, boss. Salamat sa wedding na hiniling ko sa'yo after 13 years na pagsasama natin. Magpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay ka niya sa akin. Inday, Di, Ma, at my real boss. Yan ang laging tawag ko sa iyo. Thank you, Lord, dahil officially naasawa ko na ang pinakamagandang babae. Pinakamamahal ko na, pinangakuan ko na mamahalin ko habang buhay at aalagaan ko in the rest of my life. Alam ko stress ka from the start since day 1 sa pag-process ng papers natin. Ikaw lang mag-isa after your work or before your work. Lahat na naglakad ng mga papel natin kahit na nasa malayo ako. Alam ko mahirap at hindi madali, lalo na hindi mo ako kasama yung time na yun at lagi mo sinasabi sa akin na suko ka na. Yung time na nai-stress ka na, yung time na lagi mo sinasabi sa akin na tama na, yung time na give up ka na. Hindi financial kundi paglalakad ng papers natin. Yung time na malayo tayo sa isa't isa kasi alam ko yung feelings na LDR. Ikaw lang mag-isa nag-asikaso ng lahat. Kala ko suko na siya. Lagi ko iniisip na sa malayo ako, uwi ako, na-set na ang lahat yung feelings na hindi matutuloy ang kasal. Suko na siya eh. Parang wala na akong mukhang maiharap pag uwi ko. Sinubok man tayo ng maraming pagsubok at problema pero hindi ito hadlang para ma-overcome natin ang lahat. Nasa punto na tayo ng pag-iwalayan noon. Sinabi ko sa iyo na hindi na natin itutuloy ang kasal but I'll never give up. I'll try my best to settle all of it. Sinubok ako ng Diyos. How strong my patience to you. Pero hindi hadlang para hindi matuloy ang kasal kasi sinubok lang kami ng Panginoon. Yung trust ko kay Lord na niliwanagin niya ang isipan namin at ibaba ang pride ng isa't isa, which is God is always there to enlighten our mind. And I thank God, napakaswerte ko kasi yung pasensya niya sa akin mas mahaba-haba pa sa Cagayan River. But still, I thank God for giving me the best and the right person that I deserve after 13 years of hard times. Thank you, boss, for making my dreams come true. Our lovely, beautiful daughters, which is unlocked. Our simple dream house, not yet finished, which is unlocked. At yung dreams kong wedding and now officially unlocked. Thank you for this, boss, and now, after 13 years, I'm officially signing as your wife and Mrs. De La Peña. Na hindi yung lagi mo sinasabi sa akin na, oo ko Miss Furious. Ito na nga, boss, totally and surely ko Mr. De La Peña. Wala nang selos or duda. Love you. Alam mo naman, Inday, boss, kung gaano kita kamahal from the start of our relationships. Ito lang masasabi ko sa iyo, ma. I will give you everything till death do us part. I will love you.